Nagsisimula ang kwento sa pinakamalakas na grupo na tinatawag na Silverwing habang nakikipaglaban sila sa isang dragon. Sinubukan silang atakihin ng dragon gamit ang buntot nito pero naiwasan nila ito. Gumanti sila ng atake pero kaunti lang ang epekto nito sa dragon. Bumuga naman ng apoy ang dragon kaso nagtayo ng barrier ang salamangkero ng grupo para depensahan sila at di niya tuluyang naharangan ang atake. Kaya si Dennis ang chef ng grupo ang nagprotekta sa kanya at gumamit siya ng isa sa kanyang mga kakayahan para gumawa ng pampagaling at ibinuhos ito sa sugat ng kasama. Humanga si Katie sa pagiging maalaga niya pero hindi natuwa si Vigo. Ang leader ng grupo ay inatake niya ang dragon at nasugatan nito ang mata kaya nagwala ito at umatake sa lahat at sa kabila ng lahat, nakaligtas pa rin ang grupo at sinabihan ni Vigo ang lahat na huwag mawalan ng loob dahil sila ang pinakamalakas na grupo sa buong mundo. Pagkatapos nito ay ipinakita ang Silverwing na nagsasagawa ng pulong at lahat ng miyembro ay naroon maliban kay Katie, ang vice captain at sa lahat ng naroon sa mesa si Vigo ang may pinakamataas na level 99 na pareho sila ni Dennis. Sinimulan ni Vigo ang pulong sa pagsasabi kay Dennis na ang pagkabigo sa huling misyon ay kasalanan niya, kung hindi niya ginamit ang Dread Voice ay hindi sana tumakbo ang Cave Dragon at napatay nila ito. Paalala naman ni Dennis na si Vigo rin ang nagsabi sa kanyang gamitin ito. Pero ayaw tanggapin ni Vigo ang sinabing iyon at ipinaliwanag ni Dennis na ang layunin ng misyon ay talunin ang Cave Dragon at kunin ang mga bihirang parte nito, pero biglang nagwala ang dragon kaya imposibleng ituloy ang laban at marami rin sa mga kasama nila ang nasugatan, at nang makita ni Vigo na wala ng pag-asang manalo ay iniutos niyang gamitin ni Dennis ang Dread Voice. Ginamit ni Dennis ang skill na Dread Voice na kayang magbigay takot kaya't tumakbo ang madaling matakot na Cave Dragon at nauwi sa kabiguan ang misyon. Kung pinilit pa nila ay baka may namatay sa kanila at nagulat si Dennis noon sa hindi pangkaraniwang maayos na desisyon ni Vigo pero ngayon, naiintindihan na niya kung ano talaga ang pakay nito. Sinabi ni Vigo na hindi siya kailanman mag-uutos ng ganoong bagay at binanggit na baka ipinadala si Dennis sa kanilang grupo para sirain ang kanilang reputasyon at posibleng isa siyang spy mula sa ibang grupo. Pinalayas niya si Dennis mula sa grupo at walang tumutol sa desisyong iyon dahil si Vigo ang pinakamalakas sa kanila at wala silang lakas ng loob na kumontra. Binanggit pa ni Vigo na hindi kailanman naging karapat-dapat si Dennis sa kanilang grupo dahil isa lang siyang chef. Napaisip si Dennis kung may masama ba sa pagiging isang chef. Nagpapalakas siya ng aura at gayon din si Vigo at ang lakas na lumalabas sa kanila ay nakakatakot para sa lahat ng naroon. Sabi ni Vigo ang Silverwing Battalion ay para lamang sa mga bihasang swordsman, pari, salamangkero at mga mandirigmang mabibigat ang armas. Ang mga ganitong trabaho lang ang nararapat at ang pagiging chef ay isang pagkakamali lang, pareho man silang level 99 at wala pa ring puwang para sa isang mababang uri ng chef at naisip ni Dennis na kung ganito ang tingin nila sa kanya, wala na siyang dahilan para manatili. Binanggit niyang gawin na lang nila ang gusto nila dahil hindi na sila problema niya at sabay alis palabas ng silid. Paglipat ng eksena ay nasa lungsod na siya at iniisip na kailangan na rin niyang magpaalam sa kabisera, biglang may batang babae na napatakbo sa kanya at nabitawan ang lobo. Umiyak ang bata dahil sa pagkawala nito ay agad namang hinabol ni Dennis ang lobo at naibalik ito sa bata, na nagpasalamat sa kanya at sabi ni Dennis na kung mahalaga sa kanya ay wag nitong pabayaan. Umalis ang bata at muling nagpasalamat. Doon naalala ni Dennis ang payo niya sa bata at muling binabalikan ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Habang umaalis siya ay pinapanood siya ni Vigo mula sa malayo at nagpa siya ng simulan ang totoong plano niya. Habang tinatawid ni Dennis ang tarangkahan ng lungsod ay agad na hinarang siya ni Katie pero nagpatuloy lang siya sa paglakad. Tinanong siya ni Katie kung bakit siya pinalayas ay sumunod lamang siya kay Dennis at sinabi na kung aalis siya ay lahat ng ginagawa nito tulad ng paggawa ng gamot, pag-perform ng alchemy at pagluluto ay mawawala. Tiniyak ni Dennis na may ibang papalit sa kanya at kung nag-aalala si Katie sa pagkain ay pwede naman siyang humanap ng makakainan, pero ayaw ni Katie na mangyari ito at ipinaliwanag niya na simula nang sumali si Dennis sa grupo, lumaki ang kakayahan nilang maglakbay sa mga dungeon at ngayon ay tinatawag na silang pinakamalakas na grupo sa mundo. Hindi alam ng iba sa grupo na si Dennis ang sumusuporta sa likuran nila sa laban at tiyak niyang malaking gulo ang ay dudulot ng pagpapaalis kay Dennis. Sinabi niyang pwede pa rin siyang bumalik at nagpasalamat si Dennis sa lahat ng sinabi niya, pero hiniling niyang hayaan na lang siyang umalis. Umaasa si Katie na kahit papaano ay maghahanda pa rin siya ng hapunan bago umalis.
At sana ay magluto rin siya ng ilang tanghalian para sa kanila at di makapaniwala si Dennis na yun ang huling hiling ni Katie. Biglang naging seryoso si Katie at tinanong siya kung totoo bang hindi na siya babalik. Hindi sumagot si Dennis kaya't naisip ni Katie kung ano ba talaga ang plano niya at binanggit ni Dennis na magluluto siya dahil iyon ang trabaho niya. Inamin niyang balak niyang magbukas ng sariling kainan at tumanggi si Katie na paalisin siya sabay sabing siya ang unang nakakita kay Dennis kaya para siya sa kanya. Nagpasalamat naman si Dennis dahil inimbitahan siya ni Katie sa Silverwing at sa totoo lang ay magkasundo talaga silang dalawa. Iniisip din niya na baka kaya siya ayaw ni Vigo ay dahil interesado ito kay Katie at umalis siya habang humihingi ng paumanhin. Tinawag siya ni Katie pabalik gamit ang kapangyarihan niya bilang vice captain, pero hindi man lang siya lumingon at iniisip niya na tapos na ang buhay niya bilang adventurer pero nagsisimula pa lang ang bagong buhay niya bilang chef. Paglipat ng eksena ay nasa ibang lungsod na si Dennis at namimili ng mga gamit para masisimulan ang kanyang kainan. Nakakita siya ng freezer sa isang tindahan at namangha dahil kaya nitong palalamigin ang kahit ano kahit walang yelo. Sabi ng may-ari ng tindahan na icebox ang tawag doon at importante ito sa kahit anong kainan. Natuwa si Dennis at muntik na niya itong bilhin pero naalala niyang ayon sa manual kung paano magbukas ng kainan. Hindi dapat gumastos sa hindi naman kailangan at dapat maliit lang ang puhunan, kaya't nagdesisyon siyang huwag na lang bumili ng icebox lalo't marunong naman siya ng ice magic. Paglipat ng eksena ay naglalakad siya sa bayan at napaisip na masyado yata siyang na-excite, kaya nag-focus siya sa pagbabasa ng manual sa pagbubukas ng kainan at sinunod ang mga hakbang sa loob nito at bumili ng abandonadong property, makipag-ugnayan sa mga supplier para sa sangkap at bumili ng mga gamit sa kusina. Matapos nitong lahat ay naisip niyang ang saya pala ng ganitong gawain at napansin niya na ang susunod na tip sa manual ay huwag gawin lahat mag-isa at dapat kumuha ng katulong. Nagdesisyon siyang mag-hire ng waiter at bigla niyang nakita na may tao sa paligid na nagkakagulo. Nagtaka si Dennis kung ano ang nangyayari kaya lumapit siya para tignan ito ng mas maigi at doon niya nalaman na may nagbebenta ng alipin. Sabi ng trader ang batang babae ay dating anak ng isang marangal na pamilya. Pero natalo sa labanan ng kapangyarihan ang kanyang mga magulang kaya siya ay ipinatapon. Palipat-lipat siya ng lugar hanggang sa napadpad siya rito at nahihirapan ang mga tao sa paligid na maniwala na isa siyang anak ng maharlika dahil hindi siya mukhang Pino o may pinag-aralan, pero aminado silang maganda siya at tiyak na lalaking napakaganda at nais ni Dennis na sana'y may magawa siya para sa bata, pero iniisip niya na hindi niya pwedeng iligtas ang lahat. Kung magagalit siya sa bawat mali sa mundong ito ay baka hindi na siya mabuhay ng maayos. Bigla niyang napansin ang patay at malamlam na mga mata ng bata at naalala niya ang sarili niyang mga mata noong kasing edad pa lang niya ito. Nagsimula na ang bidding ng trader at nagsimula ito sa 300,000 at umabot agad sa 800,000. Tinaasan ni Dennis ito sa 1,000,000 at muntik na niyang makuha ang bata pero sumasabat ang tindero mula kanina at nagbid ng 1.5 milyon. Sabi nito na maganda raw ang bata kaya dadalhin niya ito sa bahay at aalagaan ng mabuti. Napansin ni Dennis na mukha talaga itong pervert pero ayaw niya sanang manghusga base lang sa itsura, baka mabait naman ito at wala pang patunay na masama siyang tao. Pero laking gulat ng mga tao nang malamang si Pivo ang nagbid, kilala pala siya bilang isang tunay na manyak kaya tiyak na magdurusa ang bata kung mapupunta sa kanya at naisip ni Dennis na hindi niya ito pwedeng hayaang mangyari. Kaya tinataasan pa niya ang kanyang bid. Sa huli ay umabot ng lagpas 5 milyon ang bidding at sa susunod na eksena ay makikita si Dennis at ang bata sa bagong bili niyang kainan. Naiinis siya dahil halos lahat ng pera niya ay nagastos sa pagbili ng bata at hindi rin niya gusto ang itsura nito sa kasalukuyan, kaya bumili siya ng bagong damit para sa kanya at inayos ang sarili ng bata. Matapos iyon ay makikitang magkasama silang umuuwi at medyo malayo ang lakad ng bata mula kay Dennis kaya binalaan niya ito na baka siya'y maliligaw kung hindi siya lalapit. Ilang sandali pa ay nawala na nga ang bata at hindi niya makita si Dennis at nalito siya sa dami ng taong nasa paligid. Hindi niya alam kung anong gagawin at ramdam niya na siya'y nag-iisa at naliligaw at biglang lumitaw si Dennis sa likod ng bata. At hindi na siya nagulat na naligaw nga ito at pagkatapos ay ipinakita silang dalawa na nasa loob na muli ng kainan, tinanong ng bata kung bakit siya binili ni Dennis. Sabi ni Dennis na wala namang espesyal na dahilan at naalala lang niya ang isang bagay mula noon. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng bata pero sinabi nito na tawagin na lang siyang alipin at nagtaka si Dennis kung wala ba talaga siyang totoong pangalan.
kaya ang sagot ng bata na Italayer na lang daw ang itawag sa kanya. Nagpakilala naman si Dennis at nagtanong si Italayer kung ano ang dapat niyang gawin pero sinabi ni Dennis na wala siyang kailangang gawin, pwede niyang gamitin ang pangitaas na palapag kung gusto niya at kung ayaw naman niyang manatili roon, pwede rin siyang umalis at sinabi niyang malaya na siya. Hindi alam ni Italayer kung ano ang mararamdaman niya pero biglang kumakalam ang tiyan niya. Pagkatapos ay makikita si Dennis na nagluluto para sa kanilang dalawa at nakita siyang naghahati ng karne at nagbabasag ng itlog. Ipinrito niya ito kasama ng kanin gamit ang kanyang level 99 na cooking skills. Gumawa siya ng sinangag na may itlog at karne at nabighani si Italayer sa bango ng pagkain habang niluluto ito at nang matapos na si Dennis ay kumain na sila pareho. Sobrang nagustuhan ni Italayer ang pagkain at agad na bumalik ang kinang sa kanyang mga mata at kumain siya na parang gutom na gutom. Bigla siyang napaiyak at naisip ni Dennis na hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ng bata at ayaw niyang tanungin ito hanggat hindi ito handang magsalita. Patuloy pa rin sa pagkain si Italayer na parang wala nang bukas hanggang sa mabilawkan siya kaya't binigyan siya ni Dennis ng tubig. Sa mga sumunod na araw ay nagtulungan sina Italayer at Dennis para ayusin ang kanilang kainan at unti-unting naging komportable si Italayer sa presensya ni Dennis. Nang matapos na nila ang lahat ng kailangan ay nag-fist bump silang dalawa bilang tanda ng tagumpay at pinangalanan ni Dennis ang kainan na Adventurers Restaurant at binuksan ito sa publiko. Sinabi niya kay Italayer na siya ang magiging poster girl ng kanilang kainan at umaasa siya sa kanya. Nag-ensayo si Italayer ng maayos habang hinihintay ang mga customer at samantala ay sinigurado ni Dennis na handa na sila para sa kahit anong klase ng customer. Sabi niya ay gagawin niyang adik sa luto niya ang lahat kakainin nila ang almusal, tanghalian at hapunan sa lugar nila at umaasa siyang babayaran siya ng malaki dahil nauubos na ang pera niya at biglang dumating ang kanilang unang customer pero sa hindi inaasahang pangyayari na naka full armor ito, kaya parehong nagulat sina Dennis at Italayer.